Taong 2023 nang maranasan ng bansa ang sunod-sunod na sakuna. Nahirapan ng mga ahensya ng gobyerno na makapunta sa mga binahang lugar dahil sa mga kalsadang hindi madaanan. Ngunit sa gitna ng hirap, nakita ng Philippine Space Agency o PhilSA ang potensyal ng social media postings mula sa mga drone enthusiasts at vloggers. What we wanted to do is, why don't we create what we call a modern bayanihan na concept, na everyone can just contribute their data, whether images man siya or videos. Sa loob ng maraming taon, ang mga drone ay nagsilbing tahimik na tagamasid sa ating nagbabagong kapaligiran. Mula sa pangangalap ng balita, pagmamapa ng mga sakuna, hanggang sa pagmamonitor ng mga pananim. Ngunit ang mahalagang datos na ito ay nananatiling nakatago sa kani-kanyang hard drive o data storage. Dito isinilang ang Open Drone PH, isang map-based repository para sa mga drone-derived datasets. Layunin nito na gawing shared national resource ang mga dating individual na datos para magamit sa disaster response, agrikultura at research. Ayon kay Director Mark Edwin Tupas, ang drone data ay mahalagang katuwang ng satellite imagery upang makabuo ng mas tumpak na mga mapa. And one of the limitations ng satellite data is that hindi naman po siya araw-araw na nakakadaan sa ating bansa. So meron tayong mga temporal gaps na tinatawag. So nakikita namin na ang drone data can complement and supplement yung mga datos na nakukuha natin that will help us bring forth better maps po para sa public. Hindi nag-iisa ang PhilSA sa misyong ito. Katuwang nila ang Geodetic Engineers of the Philippines o GEP. Ang pinaka-primary na nakikita ko para sa mga LGUs in times of disaster, kasi pwede silang manghingi sa amin ng tulong in case na may mga disaster sa isang area, kasi ang geodetic engineers is all throughout the Philippines naman. So kung mayroong available na geodetic engineer na may drone, pwede nila kaming pakiusapan o hindi naman siguro utusan para takbuhan yung area. Ngayong araw naman ay sumailalim sa pagsasanay ang nasa 30 contributors kabilang ang UNTV News and Rescue upang masimula na ang proyekto ng Igbayanihan. Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.